Sa isang liblib na lugar sa bundok, may pamilyang dinurog ng bisyo at trahedya. Isang batang lalaki ang nagkwento ng kanyang karanasan sa isang ina at kapatid na nalunod sa ipinagbabawal na gamot. Sa gitna ng bagyo at dilim ng gabi, nakarinig siya ng mga boses na tila galing sa kabilang mundo. Ano kaya ang katotohanan sa likod ng mga boses na ito at paano ito magbabago sa buhay ng batang ito? Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Sana rin ay mapakinggan ito ng mga kabataan na naliligaw ng landas. Sana ay kapulutan nila ito ng aral. Ako po si Eman. Noon ay nakatira kami sa liblib na lugar sa bundok. May kapatid ako na babae. Siya ang panganay sa aming dalawa. Wala kaming tatay. Iniwan kami ng tatay namin dahil sa bisyo ng nanay namin. Diwata ang nanay namin. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng bisyo. Marami ang nagsasabi na ang mga diwata raw ay malinis at mababait na nilalang. Pero yung nanay namin ay hindi ganoon. Nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot. Sabi ng tatay namin ay dati raw ay mabait naman si nanay. Pero noong natutunan niya yung bisyo niya ay nagbago na siya. Lagi siyang nakikipag-away kay tatay. Kaya naghiwalay sila. Naiwan kami kay nanay. Dahil sabi ng tatay namin ay hindi niya kami kayang buhayin. Ang nanay naman namin ay napabayaan na kami. Dahil sa bisyo niya, ang ate ko ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagpaaral sa akin. Nung tumuntong na siya ng 18 ay nagtrabaho na siya sa isang tindahan sa bayan. Malayo yung bayan mula sa amin. Kailangan pang sumakay ng jeep ng halos 1 oras. Minsan ay naglalakad lang si ate para makatipid. Siya rin ang bumibili ng mga gamit namin sa bahay. Pagkain, damit, mga gamit sa eskwela. Minsan ay wala na siyang natitira para sa sarili niya. Pero hindi siya nagrereklamo. Mahal na mahal ako ni ate. Kahit na ganoon ang sitwasyon namin ay may mga masasaya pa rin naman kaming alaala. Tulad nung 10th birthday ko. Nagluto si ate ng spaghetti. Tapos ay bumili siya ng cake. Sabi niya ay para raw akong debutante. Dahil may cake pa talaga. Sabi ko naman sa kanya ay para naman akong may 18 roses. Dahil may spaghetti pa talaga. Natawa siya sa akin. Sabi niya ay yun lang daw ang nakayanan niya. Sabi ko naman ay okay lang kahit wala yon. Basta kasama ko siya. Wala yung nanay namin. Hindi namin alam kung nasaan siya. Nasanay na kaming dalawa lang ni ate. Pero syempre, iba pa rin yung kumpleto kayo. Noon ko lang na-realize na kahit pala nasanay na kami na wala si nanay, ay hinahanap-hanap pa rin namin siya. Ramdam ko yon kay ate. Kahit hindi niya sabihin, isang araw ay maaga akong umuwi galing sa school. Wala pa si ate, hindi pa siya umuwi galing sa trabaho. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si nanay. Nakaupo siya sa sahig. Tapos ay may hinihitit siya. Nakita ko rin si ate. Nakaupo siya sa tabi ni nanay. May hawak din siya na hinihitit niya. Nung makita ako ni ate ay agad niyang tinago yung hawak niya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sabi niya ay wag daw akong magsusumbong. Sabi ko sa kanya ay bakit niya ginagawa yon? Sabi niya ay para raw makalimutan niya yung problema namin. Sabi ko sa kanya ay siya na lang ang natitira kong pamilya. Tapos ay gagayahin pa niya si nanay. Hindi na siya nagsalita. Umiyak na lang siya. Tumalikod ako at umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad lang ako ng naglakad. Hanggang sa mapadpad ako sa bayan. Doon ay nagpalipas ako ng oras sa park. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si ate na lang ang meron ako. Tapos ay gagayahin pa niya si nanay. Nakita ko na lang na may tumabi sa akin. Si ate umiiyak siya. Sabi niya ay patawarin ko raw siya. Hindi niya raw alam kung anong pumasok sa isip niya at nagawa niya yon. Sabi ko sa kanya ay wag na niyang uulitin yon. Dahil ayaw ko na siyang mawala sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Umuwi kami na magkahawak ang kamay. Akala ko ay hindi na uulitin ni ate yung ginawa niya. Pero paulit-ulit ko siyang nahuhuli na ginagawa yon. Hanggang sa hindi na niya ito maitago sa akin. Dahil unti-unti na siyang nagbago.
Naging bugnutin siya. Madalas ay galit siya, lalo na kapag wala siyang pera para sa bisyo niya. Naging katulad na siya ni nanay. Nung 13 years old na ako ay napansin ko na may mga sugat na si ate. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya ay nakagat daw siya ng aso. Pero alam ko na nagsisinungaling siya. Hindi ko na lang siya kinulit. Dahil baka magalit pa siya sa akin. Pero habang tumatagal, ay parami ng parami yung sugat niya. Naging marumi na rin siya. Hindi na siya naliligo. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Kaya ako na ang nagtrabaho sa tindahan. Sabi ko kay ate, ay ako na lang muna ang magtatrabaho. Para kahit papaano ay may makain kami, pumayag naman siya. Pero alam ko na ang dahilan ay para makapagbabad siya sa bisyo niya. Isang gabi ng undas, nakaranas ako ng isang nakakatakot na karanasan. Nung mga panahon na yon ay may bagyo. Malakas yung ulan at hangin. Nasa kwarto ako at nagbabasa ng libro. Si nanay at si ate ay nasa sala. Doon sila natutulog dahil mas malamig daw doon. Nung mga panahon na yon ay wala na akong pakialam sa kanila. Nagsawa na ako sa pagpapayo kay ate. Ayaw na niya akong pakinggan kaya hinayaan ko na lang siya. Habang nagbabasa ako ay may narinig akong boses. Si nanay naririnig ko na may sinasabi siya. Pero hindi ko maintindihan dahil sa lakas ng ulan. Tumayo ako at sinilip sila sa sala. Nakita ko na nakahiga lang si nanay. Nakapikit siya. Nagtaka ako. Dahil kahit nakapikit siya ay naririnig ko na nagsasalita siya. Bumalik ako sa kwarto. Nung makarating ako sa kwarto ay narinig ko uli yung boses ni nanay. Nagtaka ako dahil nakapikit siya kanina. Tapos ay nagsasalita siya. Lumabas uli ako ng kwarto. Nakita ko na nakapikit pa rin si nanay. Bumalik uli ako sa kwarto. Nung makarating ako sa kwarto ay narinig ko uli yung boses ni nanay. Pero ngayon ay nadagdagan na. Pati yung boses ni ate ay naririnig ko na rin. Nag-aaway sila. Nagkakalampagan pa sila. Nagulat ako dahil nung sinilip ko sila kanina ay nakahiga lang sila at nakapikit. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Pero paglabas ko ay nakita ko na nakahiga pa rin sila. Nakapikit at tahimik, kinilabutan ako. Dahil sa kwarto ay naririnig ko na nag-aaway sila. Pero sa totoo ay nakahiga lang sila. Bumalik ako sa kwarto. Pagkarinig ko ng pagbukas ng pinto ng kwarto ay narinig ko uli yung mga boses nila. Nag-aaway pa rin sila. May mga binabasag sila. Pero sa totoo ay nakahiga lang sila sa sala. Nagtakip ako ng tenga. Pero naririnig ko pa rin sila. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Tapos ay lumabas ako ng bahay. Naglakad ako kahit na malakas yung ulan. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Doon ako nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay umuwi ako. Nakita ko na nakahiga pa rin sa sahig si nanay at si ate. Hindi ko na lang sila pinansin. Dahil alam ko na hindi sila multo. Hindi sila yung mga boses na narinig ko. Pero dahil sa kanila kaya ako nakarinig ng mga boses na yon. Nakakatakot pala yung ganon na hindi sila multo. Pero mas nakakatakot pa sila sa multo dahil sila ay totoo. Hindi ko na sinabi kay ate yung narinig ko pero siguro ay nakonsensya siya. Dahil isang araw ay kinausap niya ako. Sabi niya ay magpapagamot na raw siya. Ayaw na raw niyang maging katulad ni nanay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko sa kanya ay tutulungan ko siya. Nagpagamot si ate. Pero hindi na siya nakarecover. Dahil sa mga sugat niya ay hindi na kinaya ng katawan niya. Bumigay na rin yung katawan niya dahil sa bisyo niya. Pero kahit ganoon ay hindi niya ako iniwan. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako at sana ay mapatawad ko siya. Sabi ko naman ay napatawad ko na siya basta wag lang niya akong iiwan. Pero iniwan pa rin niya ako dahil sa bisyo niya. Ako na lang mag-isa ang natira sa bahay namin. Nag-aral ako ng mabuti, nagtrabaho, hanggang sa makapagtapos ako. Nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng pamilya.
Sila ang naging bagong pag-asa ko habang daladala ko sa puso ko ang alaala ni ate. Ang kwento ni Eman ay nagpapakita na ang bisyo ay parang multo, nakakatakot at sumisira ng pamilya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na kwento, tandaan, ang tunay na multo ay nasa paligid lang natin.